Meron akong anak na 6 years old at kakapanganak ko lang sa bunso ko nitong March 4. Baby boy at CS ako. Meron akong tita na panayampo na sa bunso ko na kesyo maitim daw. Maliit at ikinukumpara niya yung apo niya sa anak ko. Samantalang 2 months ang agwat ng anak ko sa apo niya. Na ang sabi, bakit ganyan ang anak mo, ang itim? Madaming tagyawat at maliit. Sabay tawa ng malakas. Nakapatid pa man din siya ng mama ko. Kaya napasabi ako na magbabago pa naman ang anak ko. At saka 2 months ang agwat nila ng apo mo. Sabay alis niya. 2 weeks after nang nangyari sa pangungutya ng tiyahin ko sa anak ko, ito namang anak niya yung pumuna sa anak ko, na which is pinsan ko, at ang sabi, ay, nagnog ang anak mo te. Ang bansot-bansot naman yan. Di tulad ng anak ko, malusog at maputi. Nasaktan ako, hindi ako gumante ng salitaan dahil ayoko ng away. At eto na nga, mabilis talaga ang karma. May malubhang sakit ang anak niya kaya panay ang balik nila sa hospital. At eto na nga rin ang ganti ng panahon sa kanya. Nang babae ang asawa niya nang dahil din sa pagbubunga nga niya. Masyado kasi siyang perfectionist. Walang preno ang mga bibig nilang mag-ina. Makalait sila sa batang wala namang alam. Mami Len, sana'y mapili niyo ang story ko at pa-advise na rin. Letter sender, Rita ng Kalamba. Napaka-insensitive ng ganyang klase ng mga tao, no? Pati bata, hindi pinasintabi. For me, hindi naman siguro karma yun. Maybe sadyang mababa yung immune system ng bata. Huwag nating i-normalize na saluhin ng musmos ang maling gawain ng matanda. Saka hindi naman importante yon. Most important is healthy at masayahe. They are babies. Surround them with love and kindness. Huwag namang palibutan ng toxicity.